yan. Kaya nga lang, hanggang dyan na lang tayo. Kasi naman, ako, meron akong primera at meron din akong segunda. Meron din akong tercera. Ang problema, wala akong kwarta. Kaya ngayon, hanggang tingin na lamang, hanggang check-check na lamang. Pero syempre, once na nag-check tayo ng motor, tulad nyo, may makapera kayo, is gusto nyo mamili ng bago, ang kauna-unahan, syempre natin tinitingnan dyan is yung forma. Although nakapili na kayo ng gusto nyong modelo, brando, anuman, syempre yung forma dapat maganda. Then ang susunod na gagawin natin is checkin natin yung kanyang specification at then titingnan mo yung kanyang list. Ito yung kanyang list. Punta ulit tayo dito sa kanyang engine type. OHC, it means overhead cam. Yan. Si overhead cam is meron siyang SOHC. Ito naman yung single overhead cam at meron din siyang katugma is si DOHC is double overhead cam. Pero wag nating iiwanan din si overhead valve. So yan. So wag muna natin mag-focus sa dalawa na to. Dito na lang muna tayo para lalo natin maunawaan. Si overhead valve, ito yung tinatawag na push rod engine at si overhead cam, ito naman si timing chain. Kaya nga lang, syempre, si timing chain is meron siyang single at meron siyang double. So tara, tingnan natin sa ating motor. Umpisa na muna natin kay OHB, which is overhead valve or push rod. At ito ang isa sa mga typical na makina ng isang push rod engine o overhead valves. Ito common to sa mga China bikes tulad ng Rusi, Euro, Skygo. Kahit branded, meron din ito tulad ng Honda TMX 125 Alpha. At bakit siya tinawag na overhead valves o push rod? Kasi yun, nagkakatalo yan kung sino ang nagpapagalaw ng barbula nito sa pinakaulo nito. So tara, try nating ikat tong makina nito para lalo nating maintindihan yung ating mga pagpapaliwanag. Tadan! Ayan, nakat na natin yung ating makina at nakita natin yung kanyang laman loob. At ang susunod natin gagawin is aalamin natin kung paano siya gumagana at hanapin natin kung nasaan yung push rod na yan at kung bakit siya naandyan. Gumagana syempre yung ating makina sa pamagitan ng pagkakaroon ng burning dito sa ating internal combustion engine. At nangyayari lang yon once na itong ating piston is bumaba at syempre siya na yung tataas baba, taas baba. At pag bumaba na si piston is magkikreate ng vacuum dito yan. At corresponding din nga siya dito sa inyong intake valve. Ang gagawin naman niya is magbubukas yan. Mayroon kang vacuum rito, kaya ngayon ang air and fuel mixture mo rito is mahihigop yan paloob. Nandito na ngayon si air and fuel mixture nyo. Si piston naman ngayon is aakyat ulit yan pataas. At ang gagawin naman ni intake valve is magko-close naman. Habang umakit si piston is magkikreate ng compression yan kasi si air and fuel mixture is walang lalabasan kasi both valves is closed. Pag na-reach siya ni piston si top dead center at nandito na siya sa pinakataas, si spark plug naman is magbibigay na siya ng kuryente para sunugin yung inyong air and fuel mixture at para mag-create na rin siya ng boom pagsabog. Pag sumabog na si piston is bababa na ulit. At the same time, yung kanyang momentum dahil dito sa kanyang flywheel, sa volante nyo, sa crankshaft, ay aangat agad niya na bigla. At pag angat niya is magbubukas naman itong si exhaust valve at yung usok is lalabas naman niya dito sa inyong tambutso. At ganun lang ng ganun, hanggang ganun lang ng ganun. Cycle po yun. Yun ang tinatawag na 4-stroke cycle. Then, nasaan na si push rod? Ito siya. Ito si push rod. Kasi siya ang nagpupush dito sa rocker arm papunta rito sa inyong barbula. Diyan sila nagkakatalo ni timing chain. Dahil si timing chain ay chain naman ang nagpapamotion dito sa inyong rocker arm. At ito na nga pala ang isa sa mga sample pictures ng ating push rod engine at kung makikita mo yung kanyang camshaft ay nasa lower part ng inyong makina. And then once na pinandar nyo ng inyong motor by means of kick or by means of push start
is itong pinaka camshaft niya is rotate ulit yan. Kaya nakikita nyo yung loop na to, ito yung mga pupunta rito, mapupunta doon. Once na naka 360 degrees sa rotation na siya, is itutulak niya na tong tapit mo pataas, then tutulak niya si push rod, tutulak niya si rocker arm, at tutulak niya rin si barbola. Si barbola naman ngayon ay bababa para yung air and fuel mixture mo is pumasok, or either yung usok mo is lumabas. Then pag nawala na yung lube mo rito sa pinaka tapit niya dito, ngayon na mangyayari naman, bababa na to, bababa na yun, at ito naman ngayong barbola mo is magko-close. So ganun lang ng ganun yung inyong rotation dito sa push rod engine. And then dito naman tayo sa OHC. Once na nakakita kayo ng OHC at nakakita kayo ng SOHC, pareho lang din sila. Iisa lang din naman sila. Kasi sila ay merong single overhead cam. Wala na siyang push rod. Naka timing chain siya at yung camshaft niya is nasa ibabaw. At ito nga palang isa sa mga makina ng timing chain, itong aking Supremo. Kung mapapansin nyo, parang wala din pagkakaiba yung pinaka-head niya dito sa ating push rod. Ito lang modelo na yon, kasi karamihan ng modelong nakikita ko is meron silang either bilog dito, either may mga triangle dito na may mga bolts dito, kasi nandito yung pinaka gear niya, which is yun na nagko-connecta dito sa ating chain sa baba. Kaya ngayon, para mapag-differentiate mo yung push rod sa timing chain dito sa Supremo, ay tignan mo itong pinakagilid niya kung may makikita kang ganitong model. Dito sa pinakalikod niya rito ay may makikita kayong ganito. Ayan, yan ang tensioner. Ito yung tensioner nitong pinaka ating kadena rito. Kasi once na wala siyang tensioner, itong kadena natin na to is papalag-palag, or either na umipit pa siya or mawala siya sa align. Kaya napaka-importante nitong tensioner. Kaya once nakakita kayo nito, ay itong engine na to, ito ay timing chain. So yan. At pag binuksan naman natin yung ating motor, which is yung Supremo, is ganito rin ang ating makikita. Ito yung ating timing chain na tinatawag. Yan, ikot lang ng ikot na ganun yan. At nakatugon yan dito sa inyong crankshaft. At the same time is paiikutin niya rin itong inyong camshaft. Pag umikot yung camshaft is merong lube yan. Tatama itong rocker arm nyo at yung lube, at magkakaroon ng pushing effect. At siya naman ang magpo-push dito sa inyong barbola. So ganun din lang din po ang principle ng push rod at itong camshaft. Ang principle niya is kailangan niyang pagalawin itong pinaka rocker arm nyo para magkaroon siya ng moving effect. So ganyan po yan, ganyan din. At ang sinasabi kong lube is ganito. Kaya naitutulak ng ating camshaft yung ating rocker arm. Kaya nagkakaroon siya ng pushing effect. At ang susunod naman natin ay itong DOHC. Kung mapapansin mo, pareho sila may OHC. Ang pagkakaiba lang ay isa ay S single at isa naman ay D. Ibig sabihin yan ay double overhead cam. At ito nga pala yung aking motor na Honda CBR 150. At ang ganitong klaseng motor ay mayroong double overhead cam engine, o may dalawang camshaft doon sa may kanyang cylinder head. At pag may dalawang camshaft ka sa may cylinder head mo, possibly ay meron kang 4 valves dahil ang inyong motor na nagustuhan ay isang sports bike o pang racing. Ang mga kahintulad ng ganitong engine is yung Suzuki Raider 150 at yung kamag-anak nito na Honda GTR 150. At yan ay design talaga for high speed, for racing. Kaya once na ganyan ang nakita nyo, naka double overhead cam yung specification, ay magandang motor yung nagugustuhan nyo at siguradong medyo mahal yan. At pag binuksan mo yung makina ng ating CBR 150 is halos ganito lang din ang inyong makikita, na yung camshaft niya ay nasa ibabaw at yun ay pinagagalaw ng timing chain. Kaso nga lang dito sa single overhead cam, ang kanyang camshaft ay single, mantalang sa double overhead cam, ang kanyang camshaft ay double. So tigisa sila ng intake at exhaust valve. At kung mapapansin nyo, wala na siyang rocker arm kasi dito sa double overhead cam is nakarekta na itong mismong lube niya dito sa inyong barbola. So ito ba yung ating isang pictures, o makikita nyo, yun.
Ito yung inyong camshaft, tigisa yan, at ito yung pinaka timing chain. Kaya once na umikot yan, naka-rotation yan, is timing na timing yung kanilang sequence. So ganyan siya pag binuksan nyo yung ibabaw ng CBR. O ayan mga pare ko, at ito na yung pinaka final part ng ating video na kung saan aalamin natin kung sino yung pinaka the best sa tatlo na to. Ito bang si overhead valve or aka push rod? Ito bang si single overhead cam or aka timing chain with a single cam nga lang? Or ito bang si double overhead cam, timing chain din siya, kaya nga lang double yung kanyang camshaft. So ano ba sa tatlo na to? Ang kauna-unahan natin gagawin is dapat yung comparison natin is same level o same category. Kung pamasada, kung pang araw-araw o pang sports, dapat ganun lang. Hindi pwedeng pamasada, i-compare natin sa sports. Ay wala naman tayong paputunguhan yan. Kaya dapat same level lang. Ang kauna natin gawin is i-segregate mo natin si double overhead cam. Kasi si double overhead cam, ang nakikita ko meron na motor nito is hindi naman basta-basta. Na andyan si Raider 150, andyan si CBR, kaya medyo isang tabi mo natin siya. Pero hindi naman yun na nangangahulugan na siya na yung pinaka the best at pinakamaganda. So mamaya malalaman natin yan kung bakit hindi. Dito muna tayo mag-concentrate kay push rod at kay timing chain. Then, kung same category lang din, yung number 1 na napansin ko talaga kay push rod is yung kanyang vibration. Medyo mataas ng kanti yung kanyang vibration, lalo na pag mataas na yung inyong speed. Pero, yun lang naman yun. At the rest is maganda na yung aking feedback sa kanya. Ang unang-una ko dyan is yung kanyang maintenance. Medyo madali siyang gawin at mura lang kasi kukunti lang yung kanyang parts. At yung speed niya naman, arangkada, walang problema, ang lakas. Kaya kung gusto mo lang ng mga low speed na hindi naman abot ng 100 at pero yung arangkada mo naman ang gusto mo, ay ito ang gustong piliin mo. Ay the best na to. Itong push rod engine. At ang pinaka the best dito at ang kanyang pinangahawakan ay yung durability. Kasi siyang motor na to is hinango sa legendary na TMX 155 na talaga nang naman na nasa kanya yung trono. Isa saka siya ay napaka tibay. So yun ang kung ang gusto mo lahat ng mga sinabi ko ay overhead valve ang push rod ang siguradong mapipili mo. At ngayon naman is lipat tayo dito kay timing chain. At ang kauna-una ko lang napansin kay timing chain na negative side niya is yung kanyang maintenance at maintenance cost. Kasi medyo mahirap buting-tingin si timing chain dahil sa dami niya ng pyesa. Kaya mas marami siyang pyesa, mas marami kang bibilin at yun ay medyo magastos. Pero bukod doon is puro good side na yung aking masasabi. Unang-una is malakas siya sa dulo, pang high speed siya, di hamak na high speed siya kasira kay push rod. Kasi naman is maganda yung kanyang makina, precision, nasa timing. Kaya pag gano'n ang inyong engine is less vibration. Kaya less vibration tong si timing chain kahit na nasa high speed ka na. So yan yung mga good side nitong timing chain. At ang sunod natin is yung naka-push rod versus naka-timing chain na sports bike. Commonly yung mga naka-push rod na sports bike ay yung mga China bike. At wag natin silang iismulin. Dahil sa totoo lang, matutulin din to at halos tumahabol na rin sila sa mga branded. Lalo-lalo na pag sa mga open highways. At ngayon naman is lilipat tayo dito kay double overhead cam versus single overhead cam. So may magsasabi agad, panalo na si double overhead cam dyan. Kasi nakita mo naman yung pinaglalagyan ng motor dyan. Talagang ang lulupit. Very sports bike talaga sila. Pero kung ako po ang inyong tatanungin, by experience ko, by nalalaman ko, is para sa akin, pareho din po sila. For example ko po, yung aking motor na CBR 150, ang katapat po sa single overhead cam yun ay yung mga Yamaha. Kung mapapansin nyo yung mga Yamaha is naka-single overhead cam din siya. Tulad ng R15. Si R15 ho, meron po yung kapatid ko, yun ay aming nagagamit. At talagang tumatapat siya dito kay CBR 150. Or minsan nahihigitan pa ako sa takbuhan. Dahil talagang ang bilis-bilis din niya.
Ang top speed niya nasa 140 rin. Si CBR nasa 140 rin. Kaya doon lang ho, alam ko na ho, na hindi porket naka double head cam ka is matuling ka na, malakas ka na, powerful ka na, torque ka, ay si single overhead cam din ay kayang-kayang gawin lahat yung mga lahat ng sinabi ko dahil nasasabayan niya rin yung CBR natin. Kaya ngayon, para sa akin at base na rin sa mga na-experience ko, si single overhead cam at si double overhead cam ay equal lamang sa kanilang performance in terms of power at speed. Halos pareho lang silang dalawa at hindi gano'ng nagkakalayo. Mag-iiwanan lang to, magkakalayo lang tong dalawa na to kung sino yung nagdadala ng manubela, kung sino yung nagmamaneho at naghihinete. Kasi may mga magagaling talagang driver, magagaling sa cornering, magagaling magpasok ng kambyo, mag-shift ng kambyo, at magaling talagang overall magmaneho. So yan lang magkakatalo tong dalawa na to. So ngayon, ano yung pinaka the best sa tatlo na to? Para sa akin, lahat to the best. Kasi lahat to meron ako eh. Kaya kayo ngayon, kayo na lang yung tutuklas o alam kung ano yung napipit sa inyo, kung ano ang gusto nyo. Kasi nandyan na yung advantage and disadvantage. Makakapag-decide na kayo ngayon. Kaya once na nakita nyo sa inyong specification na OHB, SOC o DOHC, alam nyo na kung anong klaseng motor ang meron yon